Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nandito na naman si Juan Masipag upang magbahagi ng konting kalaman base sa aking karanasang bilang isang turista sa bansang Singapore. Sabi nila ay mas mahigpit daw ang mga immigration officer lalong-lalo na kung ikay nag-iisa. Sabi nila ay mas mahirap payagang maging turista kung ikaw ay solo lamang. Dahil iisipin ng immigration officer na maghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa at ang gagawin mong dahilan ay ang pagiging turista. Mas madali daw kung pamilya ang magiging turista. Yun ang sabi ni Martes. Narito ang mga tips upang maiwasan na ma-upload o hindi payagang makalis o makasakay ng eroplano sa inyong paroroonang bansa bilang isang turista. Una ay dumating na mas maaga bago ang check dahil sa matagal na pagtatanong at pagsisiyasat ng mga immigration officer upang maiwasang maiwan ng eroplano. Pangalawa, magbihis ng maayos na mukhang yayamanin. Isuot nyo ang mga alahas nyo, relo, bracelet, sing-sing, kwintas o necklace, bagong sapatos, bagong damit at pantalon. Magbaon ng pera kahit na mga 10K sa wallet nyo. Dalhin ang inyong credit card, debit card, at kung may passbook kayo dito sa Pilipinas, ay dalhin nyo rin. Malaki ang maitutulong nito sa inyo dahil hahanapan kayo ng immigration officer ng perang gagastusin nyo sa bansang inyong pupuntahan. Ikatlo, ihanda ang mga papeles o dokumento tulad ng valid passport, round-trip ticket, hotel booking, o invitation letter mula sa inyong kaibigan, kamag-anak na inyong tutuluyan sa bansang inyong pupuntahan. Mas mainam na gumawa kayo ng mga plano sa mga araw na inyong ilalagi sa bansang inyong pupuntahan bilang isang turista. Ito'y makatutulong upang makumbisi ang immigration officer upang kayo'y payagang makalis. At tatanungin din kayo kung ano ang inyong source of income. Magdala kayo ng mga dokumento tulad ng business permit bilang patunay sa inyong negosyo. Kung wala naman kayong business, ay magdala kayo ng Certificate of Employment kung saan kayo nagtatrabaho kasama na ang company ID nyo with picture na may parehas na position. Iwasan nyong magdala ng mga resume o certificate tungkol sa trabaho. Pwera lamang ang Certificate of Employment sa kasalukuyan mong trabaho upang maiwasang mag-isip ang immigration officer na mag-a-apply kayo ng trabaho sa inyong bansang patutunguhan dahil nga kayo ay isang turista. Mas maganda kung kumuha kayo ng travel insurance. Ito'y makatutulong sa inyo kung may mangyaring sakuna o problema sa panahong kayo'y naglalakbay. Iwasang mainis o mayamot sa maraming tanong ng immigration officer. Ginagawa lamang nila ito upang matigil ang mga kaso ng human trafficking na dahilan upang mapahamak ang ating mga kababayan. Unawain natin ang mga immigration officer na ginagampanan lamang nila ang kanilang trabaho at huwag ituring na humahad lang sa ating mga pangarap. Ang nais lamang nila ay dumaan sa legal na proseso ang ating mga dokumento upang kung sakaling magkaproblema tayo sa bansang pupuntahan ay hindi sila mahihirapan
na tayo'y tulungan. Dahil sa mga legal nating dokumento o papeles. Ang pagkainis at pagkayamot ay hindi makatutulong. Pagkos ay magiging dahilan upang hindi kayo payagang makalis. Maging kalmado lamang sa mga tanong ng immigration officer at ibigay ang mga dokumento o papeles na hihingi nila sa inyo. At kung kayo ay payagang makalis, ay magpasalamat sa kanila. At kung kayo ay hindi payagang makalis, ay malaking problema dahil sa nagbayad kayo ng travel tax, airline round-trip ticket, at taxi o inarkilang sasakyan, ay parang lumipad sa hangin ang pera nyo. Hindi ko alam kung nariripan pa ang airline round-trip tickets. Kaya't siguraduhin kumpleto ang inyong mga papeles na kakailanganin ng immigration officer. Sayang ang panahon at pera, kasama na ang mapangutyang mga kapitbahay na aasarin ka sa pag-uwi mo. Ang masaklap sa lahat, kung ikaw ay isang mahirap na inutang mo pa ang pera o nagbenta ng ari-arian upang magbaka sakaling pumunta sa ibang bansa sa maling pamamaraan, na naging resulta ng lalong pagkalugmok sa kahirapan. Kaya't piliin ang legal na pamamaraan at huwag sa sulsul lamang ni na Marites. Oh my God! Wow! What? At kung ikaw naman ay payagang makasakay ng eroplano sa bansang iyong pupuntahan, ay mainam na mag-online para sa arrival card upang maiwasan ang pagpipilap ng arrival card sa bansang iyong pupuntahan. Sa pagdating mo naman sa Singapore na aking pinuntahan, ay pwede mong palitan ang Philippine money ng Singaporean dollar upang maiwasan ang malaking bayad sa paggamit mo ng ATM card upang magkaroon ng Singaporean dollar. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 250 pesos kada transaksyon. Sana po ay makatulong ang aking karanasan sa pagiging turista sa bansang Singapore. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, at hinihiling ko po sa inyo. Subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share upang maging updated po kayo para sa susunod na mga i-upload ko pang mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!